Masayang araw po mga ka-PL. O eto na. Tinabla na yata sila ng sakit mga kababayan. Ha? Nararamdaman na po nila ang hapdi. Di ba Father's Day po ngayon? Ngayon, kalat po sa social media mga kababayan ang pagbati para dito sa dalawang Villanueva na si Brother Eddie Villanueva at kay Senator Joel Villanueva. Ayan, iba't ibang Facebook page po mga kababayan ang bumabati po ng Happy Father's Day sa dalawang ito. Mayroong Facebook page na JIL daw po ng Japan, JIL ng Hong Kong, at marami pang iba. Siyempre, bumabati po sila ng Father's Day sa dalawang leader na yan ng JIL, mga kababayan. Ngayon, gusto ko rin po sanang bumati, kahit na di umano'y nakatanggap ito ng mga maleta. Di ba? Ngayon, nung pindutin ko na po, mga kababayan, ang comment section, aba, ito po ang aking nasaksihan, mga kababayan. Ibabahagi ko sa inyo. Itong naranasan ko po sa mga Facebook page ng JIL. Eto na. Panoorin po natin ang video, mga kababayan. Good vibes lang po ito. Total, wala pa naman pong mga mabibigat na issue sa ating bansa. Ito, ibabalita ko lang po sa inyo, baka mamaya kasi hindi nyo pa po nalalaman ang mga ginagawa po nila sa kanilang mga Facebook page o Facebook page ng JIL. Eto na, panoorin na po natin ang video. Guys, di ba Father's Day ngayon? Eto, may ipapakita ako sa inyo. Ayan si Eddie Villanueva. Buksan ko guys Pinati kasi siya ng Happy Father's Day. Nitong page na ito, ayan Jesus is Lord. Ayan. Church Japan. Sa Japan daw. Ayan Happy Father's Day, Pro Eddie. Ngayon gusto ko sana mag-comment. Ayan Ko-comment ako Ayan. Sarado po ang comment section. Jesus is Lord Japan Limited. Who can comment on this post? Mga comment kayo. Now guys, Bulaan Father. The Bulaan Father. Ayan. Happy Maleta Day. Siguro marami pa yan. Marami pang ganyang mga comment na nasasaktan sila. At hindi lang itong page na ito ang nagsarado ng comment section nila guys Marami pa, di ba? Kung talagang malinis sila, hindi totoong may natanggap na malita ito sila, bakit magsasara ng comment section? Nasasaktan kasi baka totoo nga yung malitagang sila. Ayan yun. Kita nyo na. Nagsarado po sila ng comment section, mga kababayan. Napakarami nga naman kasi nagko-comment na mga kababayan natin na masasakit dito sa mag-amang Villanueva na ito, mga kababayan. At marami pa po tayong mababasa na mga masasakit na comment kung kayo po mismo ang makakakita ng mga post na ito. Kalat po ito ngayon sa social media, mga kababayan. Di ba, bakit magsasara ng comment section kung wala namang katotohanan ang mga paratang? Di ba? Kung sa palagay nila, malinis ang kanilang leader, di sagutin nila ng ayos. Kung ano ang mga sinasabi nitong dalawang leader nila, yun lang din po ang sabihin nila. Simple lang, ganun lang, ipagtanggol nila. Sa ginawa nilang yan, mga kababayan, na nagsara po sila ng comments. Ayaw pong Parang
Tinatanggap po yata nila na, o sige na, nagkasala na ang dalawang leader namin. O pasensya na ha, magsasara kami ng comment section. Hindi na kayo makaka-comment ng masakit. Ha? Parang ganun lang ang datingan, ano, mga kababayan. Aray ko! Yan, kasi hindi kayo marunong makontento. Nasa pwesto na nga kayo. Di hamak na mas malalaki po ang kinikita ninyo. Every time na mayroong break sa House of Representatives, mayroong kayong natatanggap na mga bonus. Ganun din sa Senado kapag ka-break, mayroon ding bonus. Naglalakihan ang mga sweldo, mga kababayan. Pero yung salin ni Eddie Villanueva de Umano, na umaabot ba yun? Ilan ba yun? 4 or 5 billion. Ganun kalaki, no, mga kababayan. Ano? Isang simpleng representante laang ng isang party list, meron ganoong kalaking halagang pera o salin. Nako po, mga kababayan, kayo na lamang po ang humusga, ano ho, kung sila ba talaga ay totoong nakatanggap ng maleta. Sa bagay, sinabi na rin po, mga kababayan, ng 18 Marines na, nako, tumatanggap daw ng kickback mula sa flood control, mga kababayan. Gaano kaya katotoo yan? Kasi ayaw nila buksan ang blue ribbon ng senador ng Malacanang. Ayaw nilang imbestigahan Paano natin mapapatunayan na totoo o hindi totoo ang sinasabi ng mga Marines kahit pa ayaw nilang buksan? Ang publiko naniniwala sa sinasabi ng 18 Marines. Tuldok na yun, mga kababayan. Period na yun. Yun na ang nakalagay ngayon sa isipan ng ating mga kababayan na tumatanggap lahat ng mga pinangalanan ng 18 Marines ng mali-maletang pera. Sige, magsara pa kayo ng inyong comment section. Mas lalo lang kayong mababash. Kasi ang tao, ang mga basher ninyo, kapag hindi nakapag-comment yan, sa mismong comment section ng inyong mga post, i-share nila lalo yan. Oo, dadami ang share. Dadami din ang engagement. Kaso, ang caption, mas masakit. Di ba, mga kababayan? Ramdam na po yata talaga nila ang hapdi na hambalos ng mga Pilipino. Di ba? Sarado lang ang comment section para hindi kayo masaktan o lalaban kayo ng patas, sasagutin ninyo ang mga komento sa inyo patungkol sa mali-maletang tinanggap di umano ng inyong mga leader. Pamili lang kayo sa dalawa. Sasagutin ninyo ng maayos o magsasarado kayo ng comment section. Nasa inyo yan, mga taga-GIL. No? Nasa inyo yan. Sa bagay, lagi niyong sinasabi na pag tuwing pupunta kayo sa inyong simbahan, hindi naman tao ang inyong sinasamba, kundi si Jesus. Napakasimple lang, no? Pwede na kayo hindi pumunta sa simbahan ninyo dahil sa kahihiyan na sinapit ng inyong grupo. Pwede na kayong sa kwarto na lang kayo sumamba o tumawag kay Jesus. At least, maiwas kayo sa kahihiyan. Kasi tuwing lalabas kayo sa bahay ninyo, nakapostura kayo, nakapansimba kayo, pupunta kayo sa simbahan ninyo, alam ng mga kapitbahay ninyo na kayo ay miyembro ng GIL, ano kaya ang sasabihin sa inyo ng inyong mga kapitbahay na hindi ninyo kasama sa GIL? Di ba? Nakakahiya. Pwede naman sa kwarto lang. Tawag kay Papa Jesus. Tanggap niya yun. Ngayon, kung talagang hindi nyo na matiis,
katulad ng mga ginagawa ng ibang mga miyembro ng GIL na nasipag-alisan na, nasa inyo na po yan. Okay? O, ito pa isang balita, mga kababayan. Etong itinanong kay Bangag, mga kababayan, kung di ako nagkakamali, ito yata yung punta niya doon sa Russia. Pumunta siya kay Putin. Nagkaroon po ng parang press briefing. Tinanong si Bangag, mga kababayan, kung paano niya lalabanan itong napakalalang korupsyon sa ating bansa. O ito po ang naging sagot niya, mga kababayan. Nagkabuhol-buhol na naman po. Nagkabuhol-buhol na naman po ang dila ng mama. Hindi niya po maayos ang sagot niya, mga kababayan. Ikaw ba naman, tanungin ka tungkol sa korupsyon na sangkot ka, hindi ka magkabuhol-buhol. O ito ang video, panoorin po natin. The fight against corruption in the Philippines. Oh, as serious as it can get. Every government, not every government, every entity, every business entity, every government feels the corrosive influence of corruption as this completely changes the way government can work, and it limits governments to such an extent that many of the things that are never mind that are wished for, but that are necessary for as services to the people are not government is unable to deliver. And that's how important that is. That's how important the effects of corruption are. And that's why in this anti-corruption drive that we have, that I have started, there was no way to do it easily or painlessly. We had to turn everything on its head and to make very, very clear that these abusive practices that we had to suffer from before will no longer be allowed, and to find that how did this system get so destroyed? How did we get to this point? We have to discover that so we don't go and do it again and make the same mistakes. And so that's we have to find those who are found to be part of this system of corruption, that they will be punished and that they will provide restitution to the Filipino people, because what they have taken is not my money or your money or a company's money. It's the money from the people. And that is the worst sin of all, as far as I'm concerned. It's the worst form of corruption, as far as I'm concerned. And so, yes, there could not be a more serious subject in the discussions in my government right now. Napabuntong hininga. Hindi niyo na alam sasabihin niya, mga kababayan. Nagkanda-buhol-buhol na naman ang dila ng mama. O, kung makasagot man siya ng maayos, hindi niya po kayang tumingin ng diretso doon sa medyang nagtatanong sa kanya. Yumuyuko, lumilingon sa kaliwa kanan, tingin doon sa mga taong pinagdududahan siya na bangag na siya, magnanakaw pa siya. Hindi siya makatingin ng diretso, mga kababayan. Ganun talaga. Kapag ang tao guilty, lalo na ang itinanong sa kanya, yung tungkol po sa corruption, na isa rin di umano siya sa mga nakatanggap ng maleta ayon sa 18 Marines. Siyempre, nandun po yung kabog ng dibdib, mga kababayan. Kumakabog yun. Habang nagsasalita siya, mamaya magkamali siya. Kaya ayun, nagkabuhol-buhol, nahirapan na siya sagutin, mga kababayan. Ang lalim po ng hugot ng kanyang hininga.
Halata na nakatanggap ng maleta, mga ano, Junior, ang hirap sagutin, ano? Lalo na pag guilty ka, lalo na pag alam mong nakatanggap ka rin ng maraming maleta, ang hirap magsinungaling, ano? Kasi labag ang sinasabi ng inyong isipan at nararamdaman sa inilalabas ng iyong bibig. Ha? Kontras, nagko-contradict ito, mga ha? Magkaiba po eh. Iba yung nararamdaman niya, iba yung nasa isip niya, at yung lumalabas sa bibig niya, hindi angkop dito sa dalawa, mga Ayan, napapaghalata ka tuloy, Nyor. Ako sa'yo, ilaglag mo na ang dapat mong ilaglag. Baka matuwa pa sa'yo, mga tao. Tulad ng pinsan mo, ilaglag mo. Ilaglag mo sila Saldico, lahat ng mga pinangalanan ng mga dating sundalo, ilaglag mo na. Sabihin mong totoo para sila ang makulong. Para matapos na itong issue sa flood control, ilaglag mo na sila kaso ang problema, pag nilaglag mo sila, marami-rami yan, sabay-sabay magsalita, ilalaglag ka rin yan. Laglag ka rin. Ha? Sama-sama kayo sa rehas. O diba, mga kababayan? Nagkanda, buhol-buhol ang bibig ni Junior. Ayos! O ito pa, isa pang balita, mga kababayan. Nung isang araw pa ito, hindi ko na magawan-gawan ng reaction kasi ang dami pong sumasapaw na mas magagandang issue kaysa sa mga sinabi nitong si Erwin Tulfo. O eto ho, basahin ko ha. Mag-iimbestiga tayo. Ha? Pero the question is, iikot na lang ba ang mundo natin sa flood control? Putol, dyan muna tayo. Ano palang gusto mo mangyari, Erwin Tulfo? Hindi tapusin itong issue sa flood control bago kayo pumasok sa ibang investigasyon o ibang issue? Ha, Erwin Tulfo? Tarantado ka pala eh. Meron bang problema na hindi sinusolusyonan? Kung hindi ka man naman bobo at taka ka eh. Ha? Kung hindi ka ba naman maletagang eh. Natural. Kailangan munang tapusin itong problema sa flood control bago tayo mag-imbestiga ng panibagong problema na nangyayari ngayon sa ating bansa. Tapusin muna natin ito. O ito pa. Can't we move forward? Kita nyo na, mga kababayan? Parang gusto nyo na lang mag-move on dito sa flood control. Aba, hindi pwede yan, Erwin Tulfo. Huwag nyong ipipilit na tulugan ninyo itong tungkol sa flood control issue na ito. Parang tinutulugan ninyo. Ewan ko lang kung anong mangyayari sa Blue Ribbon Committee. Ngayon kayo na ang hawak. Baka wala na naman mangyayari investigasyon. Marami pa namang problema na dapat imbestigahan. Anak, nagtutsa ka talaga, Erwin Tulfo. Unahin muna natin tong issue sa flood control. Ito ang mainit ngayon. Resolbahin muna ninyo ito, mga inutil kayo. Kayong nasa majority ngayon ni Gatchalian. Kayo ang mga inutil na mga senador. May nagtatanong, tatawagin mo pa ba yung 18 Marines? Aba, natural. Tawagin ninyo, hayaan nyo mapangalanan kayo sa mismong hearing na naroon kayo. Hearing ng Blue Ribbon Committee. Kung mapapangalanan kayo, di, tanungin ninyo kung saan nila nakuha yung mga ebidensya. Gaano katotoo yung mga sinasabi nila para lumabas
ang katotohanan, Erwin Tulfo. Huwag niyong pagtakpan. Mga inutil kayo na mga senador. O eto pa. Inimbitahan naman namin yan eh. Di ba? Hindi naman sila sumipot. So, para ano pa? Sinadya nyo na hindi pa siputin ang 18 Marines. Kayo naman, niloloko nyo pa kami. Erwin Tulfo, anak ng yawa ka talaga. Oo. Willing silang dumalo sa kahit saan mang pagdinig. Sila imbitahan tungkol dito sa flood control. Ang problema, kayo mismo ang gumawa ng problema. Sa paanong paraan ninyo ginawa ang problema? Aba, meron pa kayong nalalamang QR code. Ngayon lang nagkaroon ng ganyan, QR code. Ano to, COVID? Para kailangan pa ng QR code, sinadya ninyo na mag-QR code pa kuno para hindi makapasok ng tuluyan ang 18 Marines. Yun ang naging hadlang. Sa madaling salita, para-paraan nyo lang ang QR code na yun para mahirapang pumasok ang 18 Marines at hindi makadalo sa Blue Ribbon Committee hearing na ginawa ninyo. Sa bagay, hindi naman hearing yun. Meeting lang yun, mga kababayan. Blue Ribbon Committee Tagayan Session. Di ba? Sinadya ninyo. Para-paraan nyo lang yun para hindi makadalo ang 18 Marines. O sige, hahamunin namin kayo, kayong mga inutil na mga senador ng Gatchalian Bloc. Magsagawa ulit kayo ng investigasyon. Buksan ninyo ang Blue Ribbon Committee. Ngayong nasa inyo na ang Blue Ribbon Committee, bakit ang tahimik na naman ninyo? Bakit wala kayong inilalabas na mga announcement na magkakaroon kayo ng Blue Ribbon Committee hearing dyan sa Senado? Bakit wala? Tutulugan na naman ninyo. Hinahamon nga namin kayo. Sige, mag-conduct ulit kayo ng investigasyon sa flood control. Tawagin ninyo ang 18 Marines na dagdagan pa ng 3. Dumami pa silang lalo at di umano meron pang lalabas. Ipatawag mo lahat. Walang QR code ha? Kasi yun ang naging hadlang eh. Okay, sige. Pagbigyan namin kayo. Halimbawa, ipagpipilitan nyo yung QR code na yan. 3 days before ang hearing ng Blue Ribbon Committee ninyong mga inutil kayo, ibigay ninyo ang QR code para makapag-register lahat ng mga resource person na dadalo sa inyong Blue Ribbon Committee Tagayan Session. Tagayan Session. O 3 days before ang hearing, magbigay kayo ng QR code sa mga dating sundalo para makapag-rehistro silang lahat. Tignan natin kung gagawin ninyo. Gawin nyo na. Hinahamon namin kayo. Hanggat walang nangyayaring Blue Ribbon Committee sa inyong pamumuno ngayon sa Senado, inutil kayo, mga putang ina nyo. Karapat dapat kayong murahin, mga buwisit kayo. Kami ang nagpapasahod sa inyo, mga animal kayo. Sa bagay, hindi nyo naman siguro tinitreasure ang mga ipinapasahod namin sa inyo kasi magkano lang ba naman ang sweldo ninyo bilang senador? Baka mas tinitreasure ninyo ang mga malitang ibinibigay di umano sa inyo. Kaya ganyan kayo kung magdepensa at tulugan ang issue sa flood control. Kaya ayaw nyong buksan ang Blue Ribbon Committee ninyo na inutil din. Kagaya ninyo, mga animal kayo. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.